8 Pilipino kada araw, ganyan daw karami ang namamatay dahil sa pagkalunod. 2 dalagita pa ang nadagdag sa bilang na yan matapos malunod sa Pampanga River. Sa kaparehong ilog din na-recover ang 5 magkakaanak na sakay ng lumubog na bangka noon lamang isang araw. May report si Julius Segovia. Sa ganitong tagpo nagtapos sa masayasanang pamamasyal sa Pampanga River ng 13 taong gulang na si Lolita Mandap at 12 taong gulang na pamangkin niyang si Kayla Rufino. Nagsimula raw ang lahat nang ayain sila ng mga kaibigan sa ilog para maturo ang lumangoy. Una raw sumabak sa katuwaang swimming lesson si Lolita. Sinabi po sa anak ko na tuturuan daw siyang lumangoy. Tapos nung inila niya po yung kamay daw po ng anak ko. Tapos po nung linagay niya po sa malalim. Tapos binitawan po daw yung kamay ng anak ko. Dahil sa lalim ng ilog at lakas ng agos ng tubig, hindi raw kinaya ni Lolitang lumangoy. Doon na raw tumalon si Kayla para sagipin ang tiyahin. Sa kasamang palad, pareho silang nalunod. Sa pagpapatuloy ng retrieval operations kaninang umaga, unang nakuha ang bangkay ni Kayla. Hindi mo alam na gusto mo pa mabuhay o ano, gusto mo ano. Kaso nilalakasan ko lang po yung loob ko kasi may 3 pa ako natitirang anak. Basta ingatan na lang po nila yung mga anak nila. Makalipas ang ilang oras, bangkay naman ni Lolita ang iniahon sa ilog. Kasi hindi ko po talaga na mawawala yung anak ko sa araw na to. Sabi nga po niya sa akin, bibili ako na regalo sa kanya sa birthday ko. Ngayon ito palang birthday na bibigay niya. Mamawala lang pala. Masakit po sa akin yun. Ang trahedyang ito, nangyari ilang oras lang matapos ma-recover ang bangkay ng 5 magkakamag-anak na nalunod din sa parehong ilog. Sila ang sakay ng bangkang lumubog sa Pampanga River. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na overloaded ang bangkang sinakyan ng mga biktima. Pang-3 tao lang daw kasi dapat ang bangka pero 7 silang nagsiksikan doon. Wala rin daw nagbabantay noon sa ilog. Dahil dito, hihigpitan na raw ng lokal na pamahalaan ang regulasyon sa pamangka sa ilog. Posible rin daw ipagbawal ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang paliligo sa Pampanga River. Yung safety nila, siguro gagawa tayo ng mga regulasyon, na precaution, na mga bawal. Sa Zamboanga City, nalunod din ang isang 10 taong gulang na bata sa maliit na lawa. Nakikipaglaro raw ng taguan kahapon ang biktimang si Louie J. Atilano, kasama ang kanyang pinsan, pero hindi na siya nahanap. Él en la caravana ya con conmigo. Después. Ya bañaban niya. Nandito con él así tomba tambo. Kabar? Ayuda yo. Oh. Él ya bañale. Kabla pala conmigo. Nadadali para la conmigo. Kaya wakila kami kila benta. Dapit hapon na nang makita ang labi ng biktima sa ilalim ng mga water lily. Batay sa ulat ng Pilipinas na isinumite sa World Conference on Drowning Prevention noong 2011, 8 Pilipino ang namamatay sa pagkalunod araw-araw. Karamihan sa kanila, mga batang edad 1 hanggang 4 na taon. Payo ng Department of Health, i-enroll ang mga bata sa swimming lessons. Ang mga magulang naman, kailangan may basic resuscitation skills. Kung pupunta sa mga resort ngayong summer, huwag iiwanang mag-isang lumalangoy ang mga bata. Huwag ding pumunta sa malalim na bahagi ng tubig kung hindi naman marunong lumangoy. Hanggat maaari, iwasan ang pagna-night swimming. Sakaling may makitang nalulunod, huwag magtangkang sumagip kung hindi magaling lumangoy. Julius Segovia, GMA News.